Hello, good morning, mahal kong mga kaibigan. Narito naman po ang inyong abang lingkod, Pastor Darwin Faigaw, upang pangunahan ang ating pag-aaral. At mayroon po tayong napakagandang paksa ngayong umaga, mahal kong mga kaibigan. Ang ating paksa ay walay iba kundi maging pagpapala ka sa iba. Okay? Lahat tayo po, mahal kong mga kaibigan, ay maging pagpapala nawa sa isa't isa. Hindi lamang ako ay maging pagpapala sa iyo, kundi maging ikaw ay maging pagpapala sa akin. Ang tanong ko ngayong umaga, mahal ko mga kaibigan, ay ikaw ba ay pagpapala? Ikaw ba ay blessing sa iyong mga magulang? Ikaw man ay magulang, maging blessing ka ba sa anak? At ang anak, ikaw ba yung naging blessing sa iyong mga magulang? Kung ikaw naman ay miyembro ng ating church, ikaw ba ay blessing sa iglesia? O ang iglesia ba ay blessing din sa iyo? Kung mayroon kang mga kaibigan, ikaw ba ay blessing sa iyong kaibigan? O ang mga kaibigan mo ba ay blessing sa iyo? Alam niyo, mahal ko mga kaibigan, ang banal na kasulatan ay matindi ang kanyang habilin sa atin na dapat daw tayo ay maging blessing sa isa't isa. Okay? So, mahal kong mga kapatid, huwag sana tayo maging tulad sa mga linta. Ang linta ay sige lang ang sip-sip ng dugo ng tao, wala namang na-contribute, walang tinatawag na symbiotic relationship. Tulad din ng kuto, ang kuto ay sige lang sip-sip ng iyong dugo sa ulo at sige ang ihi ng toxin kung kaya't kumakate ang iyong ulo. Wala pong pakinabang. Hindi dapat tayo maging ganoon, mahal kong mga kaibigan. Dapat tayo ay maging pagpapala sa isa't isa. Ako, magiging pagpapala sa iyo at ikaw naman ay magiging blessing din sa akin. Mahal kong mga kaibigan, yan po ang ginugusto ng ating mahal na Panginoon. Maraming mga tao ang hindi blessing sa iba. Okay? Maraming mga tao ang sila ay hindi pagpapala sa iba. Tulad sa isang magulang, mapagmahal, mapag-aruga, matulungin, sila ay blessing sa kanilang mga anak. Ang tanong, ang mga anak ba ay blessing sa kanilang mga magulang? Sila ba ay nagbibigay ng inspirasyon? Sila ba ay nagbibigay ng totoong pagmamahal? Nagmamalasakit ba sila? Tumutulong ba sila? Mahal kong mga kaibigan, yan po ang ninanais ng Diyos, na bawat isa ay maging pagpapala sa isa't isa. Hindi lamang tayo pabigat, kundi tayo ay dapat maging pagaan. Okay? So mahal kong mga kaibigan, nais kong talakayin ang paksang ito sapagkat marami po ang nakaka-relate dito. Maraming mga magulang ang nagko-complain sapagkat ginawa nila ang lahat sa kanilang mga anak. Tinulungan, pinaaral, ginastusan at lahat ng kanilang pinansyal na pangailangan ay pinagkakaloob. Subalit nung sila ay natapos na sa kanilang pag-aral, hindi nalilingon ang kanilang mga magulang. Hindi na sila blessing kundi naging stress sa kanilang mga magulang. Malungkot po, hindi po ba? Kaya't mahal kong mga kaibigan, ang challenge po sa atin ng banal ay maging blessing tayo sa iba't iba, sa isa't isa. Kung tayo po sa espiritual na kalagayan naman, kung ako ay isang mananampalataya, dapat ako'y maging blessing sa isang mananampalataya. Sa aking kapatid na halimbawa, miyembro ng iglesia. Kung ako ay nagiging inspirasyon nila, sila din ay magiging inspirasyon ko. Subalit may mga miyembro rin po ng iglesia na sa halip na sila ay maging inspirasyon ng iglesia, yung nagiging depression, nagiging problema sapagkat sila ay pasaway. Sila po ay hindi nagbibehave bilang miyembro at hindi sinusunod ang kanilang polisiya at ang kanilang patakaran. So nagiging sagabal sa paglago ng iglesia. Mahal ko mga kaibigan, dapat tayo magpalakasan din sa isa't isa. Nais kong palakasin kayo, mahal kong mga kapatid, na ang buhay natin ngayon, bagamat ito'y very uncertain, subalit mayroon tayong pag-asa. Basta't atin pong panghawakang matibay ang ating pananampalataya. Huwag kayong bibitaw kahit ano pang mangyari sa inyong buhay. Kahit maghirap, makaranas tayo ng hirap o mga karamdaman, ganun talaga ang buhay. May ups and down. Subalit sa wakas, kung tayo po'y may pananampalataya sa ating Panginoon, magtatagumpay po tayo pareho at makakaranas din tayo ng buhay na walang hanggan, punong-puno ng kasaganaan sa langit na bayan. Mahal kong mga kaibigan,
Naasahan ko po na sa umagang ito, sa ating pag-aaral ay makakapulot muli kayo ng magagandang aral. Basahin po natin ang isinulat ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 1, versikulo 11 at 12 at gandin tayo 15 hanggang 16. Ito po ang pagkasabi sa Romans chapter 1 verse 11. Sapagkat ninanasa akong makita kayo upang ako'y makapamahagi sa inyo ng kaloob sa ukol sa Espiritu upang kayo'y magsitibay. Kita mo, si Apostol Pablo, mahal kong mga kaibigan, ay ninanasaan niya na makapiling ang kanyang mga kapatid sa pananampalataya upang siya ay makapagpatibay. Hindi makakapagpahina. Ang problema natin, mahal kong mga kaibigan, sa spiritual na kalagayan, sa halip na makapagpatibay ang ating ilang mga miyembro sa iglesia ay nakakapangpahina pa. Nakakapagpahina pa sila ng pananampalataya. Sa halip na makatulong sila na magpalakas, ay nakakapagpahina. Yan ang nakakalungkot. Ang totoo po, sana'y maging responsible ang lahat ng mananampalataya. Maging responsible ang lahat ng umanib sa isang iglesia. Hawakan nilang matibay ang polisiya, ang doktrina, at ang patakaran sapagkat mayroong sinusunod sila na doktrina. Mayroon silang sinusunod na patakaran upang maayos at patuloy silang mamuhay kasang-ayon sa kaloob ng ating Panginoon. Subalit nakakalungkot na mayroong mga labagista. Mayroong mga kapatid na hindi sumusunod sa doktrina. Ang gusto na sundin ang kanilang gusto, kaya't nakakasira sa reputasyon ng iglesia o ng samahan. Mahal kong mga kaibigan, hindi yan ang ninanais ni Apostol Pablo. Ang gusto niya ay makapiling ang mga kapatid sa espiritual na kalagayan upang makapagpatibay siya at hindi makapagpahina. Mahal kong mga kapatid, kamusta po ang ating kalagayan sa iglesia? Sa verse 12 ay ganito ang pagkasabi niya, sa makatuwid bagay upang ako at kayo, ang sabi niya, ako at kayo ay maaliw. Okay? Upang ako at kayo ay maaliw sa inyo, ang bawat isa sa atin sa pananampalataya ng iba, ang sa inyo at sa akin. Kita niyo mga kapatid, sa inyo at sa akin ang sabi ni Apostol Pablo. Mayroong symbiotic relationship. Ikaw ay magiging pang-aliw sa akin at ako ay magiging pang-aliw sa iyo. Yan po ang sinasabi. Alam po mahal ko mga kaibigan, nakakalungkot lang isipin na mayroon tayong mga kaanib sa iglesia na sa halip na makapag-aliw, makapagbigay inspirasyon, ay nagiging sanhi pa ng kalungkutan ng buong iglesia. Sana po hindi maging ganon. Sana pakatandaan natin na nung tayo'y umanib sa pananampalataya, ang ating layunin ay maging isang pamilya. Isang pamilya na nagsusuportahan, nagmamahalan, nagmamalasakitan. Subalit nakakalungkot na kung minsan, kumbaga ay sinasadya ng ilang mga kapatid na sila ay lumabag, magpakasama, at siraan ang iglesyang sinamahan. Sana huwag, sapagkat kayo ay mananagot sa ating mahal na Diyos na siyang tinatawag na nagpundar ng iglesia. Jesus is the head ng church at tayo ang kanyang katawan. Mananagot po tayo kung hindi natin isasagawa ang nararapat. Sa verse 12 ay ganito po, mahal kong mga kaibigan, o sabihin natin 15. Kaya nga, sa ganang akin ay handa akong ipangaral din ang ebanghilyong inyong nangasa Roma. So, si Apostol Pablo, dahil gusto niya na maging blessing, si Apostol Pablo, dahil gusto niya maging pagpapala sa lahat ng mga kaanib, sa lahat ng mga miyembro ng iglesia, gusto niya na dalhin ang ebanghelyo. Gusto niyang ipangaral ang ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon upang marami ang maliwanagan, marami ang maligtas, at marami ang makarating sa langit. Kaya mahal kong mga kaibigan, maging tulad nawa tayo sa kay Apostol Pablo. Sa verse 16 ng Romans chapter 1, sapagkat hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Anong sabi ni Apostol Pablo? Hindi niya ikinahihiya ang alin? Ang ebanghelyo, ang good news. Ano yung good news? That Christ liveth, that Christ saves,
na ang ating Panginoon ay muling babalik upang iligtas ang lahat ng nanampalataya sa Kanya, sumunod sa Kanya, nagtapat sa Kanya. Yan ang ipinapangaral ni Apostol Pablo sa buong kanyang kinaroroonan noong panahon na siya ay buhay pa. Ganon din tayo, mahal kong mga kaibigan. Palawakin natin ang impluensya ng Kristyanismo. Palawakin natin ang impluensya ng kaharian ng Panginoong Diyos kahit saan tayo naroon. Kaya ako, kahit narito ako sa bukid, kahit ako'y naroon sa maliblib na lugar, ako po ay nagpapalawak ng kaharian ng Panginoon. Gusto kong lumawak ang kaharian ng ating Panginoon at pagdating ng panahon, marami po ang makakarating doon sa langit. Mahal ko mga kaibigan, ganun po sana ang gawin natin. We must be a part of God's family on earth. Pagdating ng panahon, we will be a part of God's family in heaven. Kamusta po tayo, mahal ko mga kaibigan? Tayo po ba ay pagpapala sa iglesia? Tayo po ba ay pagpapala sa ating mga tahanan? Tayo ba ay pagpapala sa ating samahan? Tayo ba ay pagpapala sa paaralan? Tayo ba ay pagpapala sa kumpanya? Tayo ba ay pagpapala kung saan man tayo nag-aaral? Mahal kong mga kaibigan, isang bagay lamang ang nais makita ng ating Panginoon, na tayo ay nagiging blessing. Yan ang dapat pakaisipin ng bawat nilalang ng ating Panginoon, sapagkat yun ang ating contribution sa sanlibutan ito at sa kaharian ng ating Panginoon. Mahal kong mga kaibigan, tunay na ang Panginoon Diyos ay naghahangad na tayo'y magmahalan at maging blessing sa isa't isa. Alam niyo, mahal kong mga kaibigan, tayo po ay pinahintulutan ng Diyos na mabuhay sa mundong ito. Kasi kung ayaw ng Panginoon tayo mabuhay, noon pa lamang sana'y hindi na tayo nabuo sa sinapupunan. Pinahintulutan tayo ng ating Panginoon mabuhay sapagkat ang Panginoon Diyos ay may layunin. May tiwala ang Diyos sa iyo, kaibigan. May tiwala ang Panginoon sa iyo. Ang tanong, may tiwala ka ba sa iyong sarili? Kasi kung wala kang tiwala sa iyong sarili, kaibigan, paano na ang buhay? Kaya't ang Panginoon mismo ay may tiwala sa iyo na kaya mong gawin ang nararapat, na ikaw ay maging pagpapala sa iba. Hindi lamang sa iyong sarili, kundi sa iba, sa iyong magulang, sa iyong kapatid, sa iyong mga kaibigan, sa miyembro ng iglesia, at saan paman. May tiwala ang Diyos sa iyo, kaibigan. Ikaw, may tiwala ka ba sa iyong sarili na kaya mo? Kaibigan, panahon na. Panahon na para iyong isiping mabuti na ikaw ay binigyan at pinahintulutan ng Diyos na mabuhay sa mundong ito upang ikaw ay maging blessing at hindi maging sumpa. Ikaw ay magiging pagpapala ngayon sa maraming mga tao. No man is an island, kaibigan. Hindi ka pwedeng nag-iisa. Kailangang makisama tayo sa karamihan. Kaya mayroong 4 na aspeto ang buhay. Mayroong tinatawag na spiritual, may sosyal, yung pakikisama natin sa iba, may material, at may mental. Kaya mahal kong kaibigan, sana po sa maging ito, habang ako'y nagsasalita, pag-isipan mong buti, may tiwala ka ba sa iyong sarili na kaya mo nagampanan ang ibinigay ng Diyos sa iyo? Pinahintulutan ka ng Diyos na mabuhay sapagkat may tiwala sa iyo. At dahil may tiwala siya sa iyo, magtiwala ka naman sa iyong sarili na ikaw ay mayroong gawain na kaya mong gawin. Okay? May gawain ka na kaya mong gawin na hindi magawa ng iba sapagkat ikaw ay unique na tao na nilikha ng Diyos. May kakayanan ka na wala sa iba kung kaya't ikaw ay inaasahan ng Diyos. At kung hindi mo naman gagawin ito, kaibigan, mayroon kang pananagutan. Sapagkat ang sabi sa Corinthians, lahat tayo ay harap sa hukuman ng Diyos upang magbigay sulit sa lahat ng ating mga ginawa. Mahal kong kaibigan, sana po naging malinaw po ang mensahe kong ito. Kung may tiwala ka, kung may tiwala ang Diyos sa iyong sarili, sa iyo, kaibigan, kung may tiwala ang Diyos sa iyong sarili, pahalagahan mo ito. Magtiwala ka rin sa iyong sarili na yung ipinagkakatiwala sa iyo ng Diyos ay kaya mong gampanan. Patunayan natin sa ating Panginoon na may kakayanan po tayo na maging pagpapala rin sa iba. Alam ng Panginoon na ikaw ay blessing sa iba. Alam ng Panginoon na mayroon kang tungkulin para maging blessing ka sa iyong mga magulang.
Subalit kung iyong susuwayin ito at maging pabigat ka sa magulang, hindi ka sumusunod at hindi ka nakikipag-ugnayan sa kanila, mahal kong kaibigan, baka bandang huli, mayroon kang kalalagyan. Mayroon kang kalalagyan. Magsimula tayo sa ating sarili, kaibigan. Tanungin natin ang sarili. Kamusta ako ngayon? Kamusta ang aking relasyon sa Panginoon Diyos? Vertical relationship. Kamusta ang aking relasyon sa mga tao? Horizontal relationship. Mayroon bang mga taong natutuwa sa aking pamumuhay? Mayroon bang taong ako ay nagiging blessing sa kanila? Mayroon bang mga taong natutuwa kapag ako'y nakikita? Yan po ay isang katangi-tanging ninanais ng Diyos sa iyo, kaibigan. Subalit, kapag may mga taong galit sa iyo, may mga taong hinawaan mo ng masama at ngayon ay ikaw ay tinatawag na winawanted ka dahil gumawa ka ng hindi maganda, ikaw ay nanluko, ikaw ay nanlinlang, ikaw ay nagsinungaling, ang taong ito ay yung biniktima, tandaan mo, kaibigan, tandaan mo, may panahon ka rin. Iyo ring sasapitin ang sinapit mo. Pag hindi ka nagbago ngayon, hintayin mo ang pagkakataon. Darating sa iyo yan. At yan ay masasabi mong, sayang, sana hindi ko ginawa yon. Kaibigan, panahon na para tayo maging pagpapala sa iba. Para maging pagpapala ka sa iyong mga magulang, mahalin mo ang iyong mga magulang sapagkat yan ay mga itinalaga ng Panginoon Diyos bilang katiwala para sa inyo. At sinunod ng Panginoon Diyos ang kanilang tungkulin. Inalagaan kayong mga bata. Pinoteksyonan kayo. Halos hindi makatulog dahil sa pag-iingat sa inyo. Sa pagbantay sa inyo pag kayo may karamdaman. Halos oras-oras nilalagyan ng face towel ang inyong nyo pag may lagnat kayo at nilalagyan ng malamig para lang kayo ay makatulog. Ngayon kayo'y malaki na. Ngayon kayo ay mayroon ng lakas upang ibigay ninyo naman ang inspirasyon sa mga magulang. Ginagawa ba ninyo? O di kaya sinasadya ninyong binabaliwala ang inyong mga magulang? Tandaan mo, kaibigan, mga anak, nakikiusap ako sa inyo para huwag sapitin ninyo ang malagim na karanasan. Simulan ninyong ibalik ang pagmamahal sa mga magulang. Ang pagrespeto lalo't higit. Respeto. Uulitin ko, respeto sa mga magulang na inatasan ng Diyos na kayo'y alagaan at palakihin. Ngayon kayo'y malaki na. Ano ang ginagawa ninyo? Nilalapastangan ba ninyo ang inyong mga magulang? Winawalang bahala ba ninyo ang kanilang mga kalagayan? Ini-ignore ba ninyo ang kanilang pangangailangan? Ngayon kayo'y may maganda ng hanap buhay, kayo'y may matatag ng hanap buhay, naalala ba ninyo ang inyong mga magulang, mga anak? Tandaan ninyo, ang sabi ng Biblia, mga anak, igalang nyo ang inyong mga magulang upang humaba ang inyong buhay. Tandaan mo yung salita ng Diyos, upang humaba ang inyong buhay sa mundong ito. Kaya nga maraming umiikli ang buhay sapagkat pinapahintulutan ng Diyos dahil kayo ay hindi naging mapagmahal sa mga magulang. Natitiis ninyo ang mga magulang na talikuran. Natitiis ninyo ang inyong mga magulang na nag-aruga sa inyo. Mahal kong mga kaibigan, may kasabihang ang mga magulang ay hindi makatiis sa anak. Subalit ang mga anak, natitiis ang magulang. Ibig sabihin, napakapagmahal ang mga magulang. Hindi naman lahat, may mga magulang din. Hindi ko alam kung bakit may mga magulang din na katiliwas sa sinabi ng Biblia. Subalit kapag kayo, mahal kong mga anak, ay hindi naging blessing sa pamilya, bagkus kayo ay naging kahiya-hiya sa reputasyon ng pamilyang inalagaan ang kanang reputasyon ng matagal na panahon at kayo naman ay sinisira ninyo ang reputasyon ng pamilyang yan. Tandaan nyo, darating at darating ang oras, mararanasan ninyo ang dagok. Alam ko, mahal ko mga kaibigan, nakikinig kayo mga kabataan, nakikinig kayo mga magulang. Subalit si Pastor Faegaw ay hindi naman habang buhay ay
narito sa mundo. Darating din ang panahong ako'y mawawala. Nawa itong mga mensahe kong ito na binibitiwan sa inyo ay maitanim ng malalim sa inyong isipan, sapagkat minsan lamang tayo magsalita ng tungkol dito, na ang sabi ay maging pagpapala tayo sa isa't isa, lalo tigit sa pamilya. Dahil nagsisimula, ang komunidad ay nagsisimula sa pamilya. Kung ang lahat ng pamilya ay model family, magkakaroon kayo ng model barangay. At kung nagkaroon ng model barangay, magkakaroon kayo ng modelong bayan. At kung ang bayan yan ay modelo, magkakaroon kayo ng modelo na bansa o probinsya. At pag magkaroon kayo ng modelong probinsya o syudad, magkakaroon kayo ng modelong bansa. Mahal kong mga kaibigan, saan nagsimula? Sa tahanan. Tama po ba ako, mahal kong mga kaibigan? Nagsisimula sa tahanan. Ang pagtuturo ng mabuting asal, ang pagtuturo ng pagmamahal, pagmamalasakit, ang maging pagpapala ay sa tahanan. Kaya mahal kong mga magulang, hindi tayo nag-asawa para lang sa pleasure. Tayo po ay nag-asawa para tayo ay makapag-produce ng mga anak na susunod na mababait na henerasyon. At kung kayo ay nagkaroon ng mga anak na mababait na susunod na henerasyon, kayo po ay blessing sa komunidad, sa barangay, sa bayan, sa syudad, sa probinsya at sa ating bansa. Kaya't ang sabi ni Apostol Pablo, ipapangaral ko ang ebanghilyong ito. Okay? Hindi ako nahiya na ipapangaral ko ang ebanghilyong ito, sapagkat naniniwala ako na ito'y makakatulong at magiging blessing para sa iba. So magsimula tayo sa ating sarili, mahal kong mga kapatid. Patunayan natin sa ating sarili na may kakayanan tayo na maging blessing sa iba. Opo, nagbibigay dapat ang mga bata ay nagbibigay ligaya at hindi kalungkutan sa kanilang mga magulang. Dapat ang mga bata ay nagbibigay ng inspirasyon. Okay? Nagbibigay ng inspirasyon sa kanilang mga magulang at hindi depression ang ibinibigay. Dapat ang mga kabataan nagpapalakas sa kanila at hindi nagpapahina. Mahina na nga ang mga magulang, bibigyan pa ng problema at stress, lalong manghihina. Okay? At ang mga magulang ay nalulugod kapag kayo ay nagiging inspirasyon nila. Dapat tayo nakakatulong sa kanila at hindi nakakasira sa kanilang reputasyon. Mahal ko mga kaibigan, tandaan natin bawat pamilya ay nag-iingat ng kanilang reputasyon bilang isang pamilya. Subalit tayo mga anak naman, pag hindi tayo makikooperate at tayo ay walang habas na gumagawa ng kalukuhan, ano ang ginagawa ninyo, mahal kong mga kabataan? Hindi ba't sinisira po ninyo ang reputasyon ng inyong pamilya? Hindi ba't parang kayo dumampot ng bato at batuhin ang inyong tahanan na sa halip na kayo'y tagapagtanggol ng inyong tahanan? Ang ginagawa niyo sinisira ang inyong tahanan sa halip na ipagtanggol ang inyong tahanan. Yan po ay hindi katanggap-tanggap sa ating mahal na Diyos. Mahal kong mga kaibigan, mga magulang, tandaan po natin, mayroon tayong pananagutan din. Dapat ang sabi nga, ituro sa mga bata ang tamang landas upang kung siya'y lumaki ay hindi hihiwalayan. Mahal kong mga magulang, kung ginawa natin ang tama, na itinuro natin ang tama, bagamat sila'y nasasaktan, kapag sinasabihan natin ay nagtatampo, nagwawala, ipagpatuloy nating sabihin natin ang katotohanan. The truth will lead you free. Maliligtas kayong mga magulang, subalit itong mga anak na ito na ayaw magpasakop sa inyo, ayaw magpaturo ng katotohanan, mawawaglit sila at sila hindi maliligtas pagdating ng araw. Impyerno ang kanilang kalalagyan. Nagsasabi lang ako ng totoo base sa banal na kasulatan, mahal kong mga kaibigan. Ayaw ko sanang magsalita ng ganito, subalit ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo sapagkat ito ay bakas ng katotohanan. Mahal kong mga kaibigan, nais ko lang na maging inspirasyon din ninyo. Gusto ko rin kayo'y aking maging inspirasyon. Naway maging pagpapala rin ako sa inyo, mahal kong mga kaibigan. At kayo'y maging pagpapala sa akin. Okay? Mahal kong mga magulang at mga kaibigan sa mga sandaling ito, si Pastor Fegaw ay nagsasabing, kung ako man
ay nagkamali, nagkasala laban sa inyo sa aking pananalita, patawarin po niyo ako. Ako lang ay nagiging assertive when it comes to the gospel, sapagkat tungkulin at sinumpaan namin sa harap ng Diyos na kami ay maninindigan sa katotohanan at anumang katotohanan ay aming isisiwalat anuman ang maging kapalit at kabayaran nito. Kaibigan, sana po dapat tandaan natin, tayo ay instrumento lamang ng Diyos. Sa ating mga